Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok lang sa mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Pinay convict na si Mary Jane Veloso nakatakdang dumating sa bansa bukas ng umaga matapos pumirma ng kasunduan ng Pilipinas at Indonesia ayon sa Department of Foreign Affairs. Executive Secretary Lucas Bersamin nagpasalamat sa Indonesia sa takdang pagpapauwi kay Mary Jane Veloso. Posibleng pag-agos ng lahar binabantayan sa paligid ng Bulkang Canlaon sakaling bumuhos ang malakas na ulan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinaliwanag ang zero subsidy sa PhilHealth. Walang gutom kitchen ni First Lady Liza Marcos inilunsad. At natatanging kontribusyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa pampublikong komunikasyon kinilala. Bukas ang Pinay death convict na si Mary Jane Veloso. Ito'y matapos lagdaan ng Indonesian government ang kasunduan na pabalikin na siya sa bansa. Noong linggo, inilipat si Veloso sa Indonesian capital sa Jakarta mula sa piitan ng mga babae sa Yogyakarta province. Bukas ng umaga, inaasang nasa bansa na si Veloso. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, dumating kagabi sa Jakarta ang kanilang mga tauhan, Bureau of Corrections at National Bureau of Investigation para sa proseso ng pag-turnover kay Veloso. Sasagutin ng pamahalaan ang gastusin sa pagpapauwi kay Mary Jane. Labis naman ang pasasalamat ni Executive Secretary Lucas P. Bersamin sa Republic of Indonesia hinggil sa pag-uwi ni Mary Jane Veloso bukas. Ayon kay Bersamin, ang kanyang pag-uwi ay bunga ng dekadang pakikipag-usap, consultation at diplomasya sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Nanindigan rin ang Executive Secretary sa tungkulin ng Pilipinas sa kabila ng tagumpay na makauwi ng bansa si Veloso. Samantala, kinumpirma din ng DFA Undersecretary Tess Lazaro na darating sa Pilipinas si Mary Jane bukas, December 18, alas 6 ng umaga, Manila time, mula sa Jakarta, Indonesia. At tulong para sa mga pamilya na naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon sa Western Visayas. Umabot na sa mahigit 18 milyong piso. Relief operations nagpapatuloy. May balitang pambansa si Marian Grace Erenieta ng Radyo Pilipinas Iloilo. Marian? Walang patid ang tulog ng mga ahensya ng gobyerno, mga lokal na pamahalaan at non-governmental organizations sa mga pamilya sa Western Visayas na apektado ng pagputok ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Sa katunayan, umabot na sa higit 18 million pesos ang assistance na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6, mga lokal na pamahalaan at NGO, kabilang dito ang family food packs at non-food items. Bukod dito, nagpaabot din ng DSWD ng karagdagang 52 family food packs, hygiene kits at sleeping kits sa ilang evacuation camp kasunod ng forced evacuation na ipinatupad ng Office of the Civil Defense Region 6. Karagdagang 2,000 bottled water na may 6.6 liters naman ang ipinaabot ng OCD-6 sa evacuees sa La Carlota City. Mula noong December 9, nakapamahagi na ang OCD-6 ng 5,680 na bottled water sa mga apektadong pamilya sa Negros Occidental. Samantala, sa panayam ng Radyo Pilipinas Iloilo kay Cloud John Marquez, pinuno ng Disaster Response Information Management Section ng DSWD-6, sinabi niyang humuli na ng karagdagang family food pack, hygiene kits sa sleeping kits ang regional office sa National Resource and Logistics Management Bureau upang masiguro na mayroong sapat na supply para sa mga apektadong pamilya o mga maapektuhan pang pamilya sakaling lumala pa ang sitwasyon ng Bulkang Canlaon. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo, Marian Grace Erenieta para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Marian Grace Erenieta. Mula naman sa Philippine News Agency, nagdeklara na ng state of calamity ang Baguio City sa Negros Occidental upang mapabilis ang pagtulong sa mga residenteng naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Canlaon.
Kasunod na rin ito ng rekomendasyon ng City Disaster Risk Reduction and Management Council sa City Council. Dahil dito, sinabi ni Mayor Nicolas Yulo na maaari na nilang gamitin ang 18 million pesos na Quick Response Fund upang tulungan ang mga bakwit. Nasa 24 na barangay ang tinamaan ng ashfall sa pagputok ng bulkan. Pinakamatinding nakaranas ng ashfall ang barangay Mailum, Ilihan, Maaw at Binubuhan. Epektibo rin ang price freeze sa panahong nasa state of calamity ang Bagos City. Patuloy na binabantayan ng La Castellana MDRMO ang pag-ulan dahil sa banta ng lahar ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa MDRMO, posibleng tumama ang lahar sa ilang mga bayan kung saan nakatayo ang mga evacuation center na pansamantalang tinutuluyan ng mga inilikas na residente. Binabantayan din ng Office of Civil Defense ang 3 million cubic meters na build-up ng lahar sa bulkan. Dahil dito, pinagpaplanuhan naman ng ahensya ang pagbubukas ng panibagong tent city sa Pontevedra kung saan ililikas ang mga evacuees galing sa La Castellana. Lahat po sir na evacuation. Kasi nandito tayo sa may sa may poblasyon wherein yung risk ng lahar is dito compared doon sa taas na pyroclastic. So not only the LGU of La Castellana, also the nearby LGU ng La Carlota, Bago City wherein may malaking river basin, and then Isabela, the next LGU, and Binalbagan. So we're in a total of roughly more than 100,000. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na susuriin nilang mabuti ang panukalang 2025 national budget bago isa batas. Pero sa kabila ng detalyadong pag-review sa budget, tiniyak ng Pangulo na malalagdan niya ito bago magpasko. Tugon ito ng Pangulo sa harap ng mga isyu na bumabalot sa pagkakatapyas sa budget ng ilang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, hahanap siya ng paraan para maibalik ang natapyas sa budget ng Department of Education. Pero idinipensa niya na ang zero subsidy sa PhilHealth ay dahil marami pa namang reserve funds ang ahensya. Sinabi ng Pangulo na iisa-isahin rin nila ang mga nakalatag na infrastructure projects para malaman kung alin lang sa mga ito ang tunay na mahalaga para sa bansa. Tuloy pa rin ang operasyon ng composite team laban sa Pogo. Tiniyak ito ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa kabila ng kanselasyon ng lisensya ng lahat ng Pogo simula December 15. Ayon sa DILG, susuriin pa rin nila o susuyurin pa rin nila ang mga dating legal na Pogo Hub para matiyak na sarado talaga sila at hindi bumaling sa internet gambling. Tuloy-tuloy din ang pagproseso sa deportation ng mga dayuhang manggagawa ng Pogo na ngayon ay tinuturing ng overstaying aliens. Mainit na tinanggap sa Malacanang ang mga delegado ng Semiconductor Industry Association. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tumanggap sa mga delegado sa isang courtesy call. Dito, nakikipagpulong din ang Pangulo kay Semiconductor Industry Association President and CEO John Ufer. Inilunsad na ang kauna-unahang food bank sa bansa na layong tugunan ang kagutuman lalo na sa mga nakatira sa lansangan. Pinangunahan mismo ni First Lady Liza Marcos at DSWD ang pagbubukas nito. Si Benji Durango ng PTV sa Balitang Pambansa. Hindi ito restaurant, hindi rin fast food, pero ang foods parehong restaurant quality. Kamusta ang kain? Masarap ba? Okay lang po, masarap. Ayos lang. Ito ang bagong bukas na walang gutom kitchen na mismong si First Lady Liza Marcos at DSWD Secretary Rex Gatchalian ang nagbukas. Prioridad ng Pangulo natin, Ferdinand R. Marcos Jr., wakasan ng kagutuman. So kung matatandaan nyo, yung program natin called Walang Gutom, yun yung food stamps na umaandar na, wherein we give supplemental food credits. Ang programa, tutulungan ang isang lumang batas na hindi pa napapatupad. Ito ang Republic Act No. 9803 o mas kilala sa tawag na Food Donation Act of 2009. Ang maiipong donasyong food surplus o sobra-sobrang pagkain mula sa mga pribadong kumpanya ipoproseso ng DSWD sa Food Hub. 700,000 food poor ang maaaring matulungan itong programang ito ng gobyerno, kauna-unahang food bank na pagtutulungan ng gobyerno at maging ng pribadong sektor. Dalawang problemang masusolusyonan sa programang ito, ang kagutuman at food wastage. Kesa itapon lang yung pagkain,
maraming nagugutom, ibagsak nila dito, kami naman ang magsisigurado na yung mga nagugutom nating kababayan makakakuha ng pagkain araw-araw. Pero dadaan sa mga food experts ang irarasyong sobrang pagkain para masiguro na ligtas itong kainin. Masarap pa yung kinakain mo? Apo, Talaga? Kailan ka huling kumain ng ganyan? meron po. Maganda po dito eh. Nasa 80 tao nakakain pero pakay ng proyekto, makakain araw-araw ang mga itinuturing na food poor tulad ng mga street children, mga kababayan nating nakatira sa lansangan at kahit na sinong nagugutom. Basta nagugutom ka, pwede ka pumunta dito. Ang Walang Gutong Kitchen ay matatagpuan sa Nasdaqi Building sa FB Harrison, Pasay na dating isang POGO facility na nasa pangangalaga na ngayon ng DSWD. Bukod sa food hub, sa gusali rin ito naninirahan ang mga taong lansangan na walang mauuwian. Benji Durango para sa Balitang Pambansa. Balita pa rin mula sa Philippine News Agency, nagbabala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga public utility vehicle na ayaw kilalanin ang diskwento sa pamasahe, lalo na sa mga senior citizen, persons with disabilities at mga estudyante. Paliwanag ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, nakasaad sa Expanded Senior Citizens Act of 2010 na kailangang bigyan ng discount sa pamasahe ang mga nakatatanda o matatanda, habang nasa ilalim din ng Magna Carta for Disabled Persons na kailangang bigyan ng discount sa pamasahe ang mga PWD. Maaaring pagmultahin ang mga driver na lalabag sa mga nabanggit na batas ng suspensyon ng kanilang prangkisa o pagbawalan na silang bumiyahe sa lansangan. Payo ni Guadi sa mga pasahero, magsumbong o tumawag sa hotline na number ng LTFRB na 1342. Maglulunsad naman ng bagong Unified ID System ang DSWD na maaaring magamit ng mga establishmento kontra peking PWD IDs. Ayon sa DSWD, ang system ay isang web-based portal na mayroon umanong real-time update at ID verification para matukoy kung tunay ang identification card. Pinamamadali na rin ang kagawaran ang paglabas ng naturang ID system para maiwasan na ang mga nabibiktima ng peking IDs. Alinsunod ang naturang proyekto sa kampanya ng pamahalaan laban sa proliferation ng mga peking ID card ng persons with disabilities. Kaugnay niyan ay nagkasa ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng national crackdown laban sa pagbebenta at paggamit ng mga ito na nagdulot umano ng revenue losses na aabot sa 88 billion pesos. Samantala, hinikayat rin ng DSWD ang publiko na i-report ang anumang pagbebenta at paggamit ng fake PWD IDs sa National Council on Disability Affairs o NCDA. Tiniyak ng PhilHealth na patuloy nilang babayaran ang healthcare benefits sa mga kababayan nating benepisyaryo. Ayon kay PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr., naunawaan umano ng Bicameral Conference Committee na mayroong sapat na kakayahan ng ahensya para tugunan ang pangailangan ng kanilang mga benepisyaryo. Ito'y kaugnay sa naging desisyon ng BICAM hinggil sa zero funding sa subsidy ng PhilHealth sa taong 2025. Mayroon din na niyang reserve fund na higit 280 billion pesos at 150 billion pesos na surplus fund as of October 2024. Binigyang din ni Ledesma na magpapatuloy ang kanilang pagtulong, pagbabayad sa mga benepisyo at pagpapaigting ng ahensya. We are deeply aware of the impact healthcare costs have on Filipino families, and we remain dedicated to enhancing our benefit packages and reducing out-of-pocket expenses so that every patient feels the security of their health insurance. Dumipensa ang ilang kongresista laban sa mga batikos sa pondo ng Department of Education at Philippine Health Insurance Corporation sa ilalim ng panukalang 2025 National Budget. Sa isang press conference sa Kamara, pare-parehong nanindigan sina House Deputy Majority Leader Paulo Ortega at Assistant Majority Leaders Judas Sidre at Jefferson Conghun na nananatili pa ring prioridad ng pamahalaan ang DepEd. Giit ni Conghun kung pagsasama-samahin ang mga proyektong pang-edukasyon ng gobyerno, ito pa rin ang may pinakamalaking alokasyon sa budget proposal, taliwas sa akala ng iba. Kabilang aniya sa binigyang alokasyon ng gobyerno ang ipatatayong educational infrastructure sa bansa
Tungkol naman sa PhilHealth, nanindigan din ang mga kongresista na mayroon pa din namang pondo ang ahensya at ang kailangan lang ay matugunan ang mga problema sa sistema nito. Ang challenge po natin sa PhilHealth, let's work on both. Let's work on ensuring that you're efficient. Second, let's continue expanding the case rates. Now, based on the assessment of Congress, they have more than enough funds to cover for at least next year. Diba? Kasi kung dadagdagan natin yon, lalaki ulit yung inefficiency. We're not saying that we're not going to fund PhilHealth forever. Wala akong kongresistang gusto yon. Wala akong senador na gusto yon. Pag pinagsama-sama mo kasi yung budget ng education, Department of Education, CHED, SUCs, TESDA, mas malaki pa rin ang budget ng nilalaan ng ating pamahalaan sa edukasyon, Kaya kailangan tignan natin ito in totality, kung ano yung binibigyan ng pondo ng ating gobyerno. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagtutulungan sa pagitan ng Pilipinas at US Workforce Training and Technology Transfer sa pagunlad ng semiconductor industry. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Alvin. Magandang umaga sa courtesy call ng US Semiconductor Industry Association o SIA na pinangunahan ng Pangulo at CEO nito na si John Hooper sa Malacanang. Binigyan din ng Pangulong Marcos na marami sa bansa ang nasa manufacturing ng semiconductor at kailangan lang talaga itong higit pampaunlarin. Sa panig naman ni Hooper, sinabi nitong may mga inisyatibo ang US government upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng semiconductors, partikular na sa industry ng teknolohiya sa Amerika. Gumugugulan niya ang US ng $500 million sa loob ng 5 taon para tulungan ang mga kaibigan at kasosyo tulad ng Pilipinas na mag-develop ng talento. Noong nakaraang taon, ang pinakamalaking export ng Pilipinas sa US ay mga semiconductor at integrated circuits na nakakahalaga ng $3.1 billion o 23.3% ng kabuuang export nito sa bansang North America. Ang Semiconductor Industry Association o SIA ay isang organisasyong nakabase sa Estados Unidos na kumakatawan sa mga nangungunang kumpanya sa industriya ng semiconductor. Mahalaga ang mga semiconductor sa halos lahat ng modernong teknolohiya, kabilang ng mga computers, smartphones, medical devices, automotive systems at iba pa. Itong nagsisilbing backbone ng mga teknolohiya tulad ng artificial intelligence, 5G at cloud computing. Mula sa Malacanang, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltazar. Kinilala ni Pangulong Marcos Jr. ang malaking papel ng pelikulang Pilipino sa pagtataguyod ng sining at kultura ng bansa. Kasunod yan ng isinagawang konsyerto sa palasyo na dinaluhan ng mga sikat at batikang artista. Si Clayzer Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Napuno ng mga iniidolong star at nagningning ang entablado ng Malacanang. Sa ika-5 edisyon kasi ng konsyerto sa palasyo, present ang mga pinakamalalaki at sikat na star sa telebisyon at pinilakang tabing. Para sa pelikulang Pilipino ang tema ng pre-holiday celebration. Layo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos na bigyang pugay ang hindi matatawarang kontribusyon ng Philippine film industry na humubog sa ating sining at kultura. Itinaon ang event sa ika-50 edisyon ng taunang Metro Manila Film Festival bilang suporta sa 10 pelikula na ipalalabas sa sinihan sa darating na Pasko. Noong 2020, hindi nagkaroon ng tradisyonal na palabas ang MMFF entry sa mga sinihan dahil sa pandemya. Kaya mahalagaan niya na suportahan at ibalik ang dating sigla ng mga pelikula. Na-appreciate namin ito, malaking tulong ito, lalo pa talagang naghihingalo ang pelikulang Pilipino. Ano mang tulong ay ma-appreciate natin. Napakalaking bagay po na alam naming may suporta mula sa gobyerno, lalo na po sa ating Pangulo. It's my first time here and I'm just really happy that they really support Philippine cinema. Pero
Pero bukod sa takilya, hindi lamang nagbibigay saya ang mga pelikulang Pinoy, kundi trabaho at hanap buhay mula sa mga manunulat, direktor at manggagawa sa harap at likod ng kamera. Napakahalaga talaga na bigyan natin ng honor and importance yung ating film industry dahil nagbibigay ito ng kabuhayan sa ating mga kababayang Pilipino. And this gives opportunities for fellow Filipinos and the rest of the world to discover the beauty of our country and the talent of the Filipino people. It proves once and for all that this is one administration that does not just merely give lip service. It's not merely a set of promises. It's not merely reaching out to the Philippine film industry when there is something needed from the people of the industry. Here we see a deliberate and concentrated and concerted effort of the administration to really help the film industry, which is in dire need of the support of the government. Kasabay nito na bigyan ng pagkakataon na makilala ang ilang Pilipinong mga awit, mananayaw at iba pang alagad ng sining na nag-perform sa konsyerto sa palasyo na inisyatiba ng Office of the President kasama ang Radyo Telebisyon Malacanang. Mula sa PTV, Calazel Pordilla, Balitang Pambansa. Kinilala ang natatanging kontribusyon ng mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan pagdating sa communications campaign at strategies. Sa isinagawang taunang parangal gawad ng kahusayan sa komunikasyong pampubliko ng Presidential Communications Office sa Philippine International Convention Center sa Pasay City, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang halaga ng epektibong komunikasyon para maihatid sa publiko ang mga programa ng gobyerno, pagsusulong ng transparency at accountability at pagtaguyod ng tiwala sa pagitan ng pamahalaan at sambayanang Pilipino. Ipinunto din ng punong ehekutibo ang patuloy na pagpapaigting ng Unified Messaging Framework ng gobyerno sa pamamagitan ng transparent, epektibo at citizen-focused communication, maging ang pagpapalakas ng ethical at accountable communication sa nation building. While these awards recognize your achievements, they are also declarations of leadership standards that enhance public awareness and empower participation in governance. Bukas sa publiko ang tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Palasyo ng Malacanang hanggang sa bisperas ng Pasko para sa Taras sa Palasyo. Layo nito na makapagbigay saya sa mga Pilipino. Tampok sa Taras sa Palasyo ang tradisyonal na Misa de Gallo, kung saan bida rin ang iba't ibang aktibidad na kaaliwan ng mga bata at kids at heart, gaya ng Christmas display, libreng carnival rides at iba't ibang pagkain. Maaari ding mag-enjoy at makipag-bonding mula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi nang walang entrance fee. Mga kapatid nating katutubo sa Kalinga ipinakita ang kanilang paraan at tradisyonal na pagdiriwang ng Pasko. May balitang pambansa si Roda Suri ng PIA Cordillera. Ibinida ng iba't ibang tribo at indigenous people sa Tabuk City, Kalinga ang kanilang tradisyonal na sayaw at kanta sa pagdiriwang nila ng Pasko. Ayon kay City Indigenous People Mandatory Representative Benny Duyan, ipinagdiriwang din ng mga IPs ang Pasko sa sarili nilang pamamaraan. Anya na iba ang tradisyon nila para sa anumang selebrasyon at ito ay naipamana sa mga henerasyon. It is a season of love, peace, and goodwill. It is a time to share blessings, strengthen bonds, and express gratitude for all that you have. Aktibong lumahok ang mga IP sa lungsod sa pangunguna ng kanilang barangay IPMR. Ibinida ng Bago Tribe ang sayaw na takik, tadak sa tanglag at tupaya sa tribong Gaddang. Pinatugtog din nila ang iba't ibang tradisyonal na instruments gaya ng patunggok, tungali at tungatong. Kinanta rin nila ang indigenous songs nila gaya ng Ugayam, Ulalim, Salidumay at Sugsog na. And this shows the unity, the harmony of all these IPMRs, showcasing this one vision nga dapat akat agmaymaysa agdati panagmaymaysa panagkaykaysa dagiti amin nga tribo. Pagkatapos ng programa ay nagkaroon din sila ng palitan ng regalo.
Nagbago man ang panahon na nanatiling buhay ang mga kultura rito na patuloy na itinataguyod kahit sa panahon ng Pasko. Mula sa PIA Cordillera, Rod Asurin, Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamaya alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin mula sa PTV. Ako naman si Naomi Tiburcio. At ito ang Balitang Pambansa.